Pag sinabi kong hep, dapat umupo kayo. Pag sinabi kong hooray, dapat tumayo kayo lahat. Hep, hep! Hooray! Maaari mo ba basahin Philippines dito? Ang pagtatalumpati, sinigil pa makipag-usap sa 5 o 100 tao ay layo. Ang pag-iiba lamang ay ang paggamit ng malakas na tinig sa pagtatalumpati kaysa karaniwang pagtatalumpati. So, base sa teksto, ito'y nagpapahayag na ang pagtatalumpati o pagtatalakay sa harap ng maraming tao ay isang sining na pakikipagtalastasan na kung saan hindi ito lubos na nagkakaiba sa simpleng pakikipag-usap sa isa o ilang tao lamang. So, pinapakita dito na ang prinsipyo ng epektibong pakikipag-usap ay maaari din natin gamitin sa pagtatalumpati. Ang kaibahan lamang ay sa paraan ng pagpapahayag, di ba? Na kung saan sa pagtatalumpati ay kailangan tayong gumamit ng malakas na boses upang marinig ng lahat ng tao na naroroon at dapat may tamang tindig at tono ng pagsasalita. So, ang layunin ng pagtatalumpati ay hindi lamang upang makapagbigay o makapaghatid ng impormasyon, mahikayat, hindi kayo makaliw sa harap ng mata, kundi pati na rin ang pagpapalawak ng ugnayan at pag-unawa sa harap ng mga tagapakinig. Naiintindihan mo ba? Hooray! Hooray! Magiging Tagalog maaari. Ang pagiging mabuting mananalumpati ay nangangailangan ng ilang mga mahalagang Una ay, maaari mo bang basahin Pilipining Abala? Kinakailangan may kaalaman sa paksa o temang tatalakay. So, batay sa iyong binasa, ano ang iyong naiintindihan? So, batay sa aking nasa, ang naiintindihan ay sa pagtatalumpati, kinakailangan na mayroon kang malawak na kaalaman sa iyong paksa sa sarili ng tatalakay sa harap ng maraming tao. Tama, bigyan natin ng magaling class, Pilipining Abala. So, bilang isang mananalumpati, dapat ay maging eksperto ka o may sapat na kaalaman sa iyong isang tatalakay, di ba? Kasi kung wala, paano mo mailalahad ng maayos ang mga mensahe na nais mong iparating sa iyong mga tagapakinig? So, dapat may sapat na kaalaman sa mga tatalakay. Pangalawa, hooray! Pilipining Cabrera, maaari mo masahe. mahalaga ang paggamit ng malinaw at mabulalas na salita. So, batay sa iyong binasa, ano ang So, kapag ikaw o tayo ay mananalumpati, isa sa pinakamahalagang sangkap upang maipahayag ang iyong mga damdamin o saloobin ay kinakailangan mo gumamit ng mga malinaw at mabulalas na mga salita upang ang sa gayon ay hindi malilito ang inyong mga tagapakinig at naintindihan kagad nila ang gusto mong iparating sa kanila. mahusay? Bigyan natin ng Gold Frog Club si Binibining Cabrera. So, bilang isang mananalumpati, dapat lang talaga na gumamit ng malinaw, wasto at mabulalas na salita. So, pag sinabi natin mabulalas na salita, ito yung paggamit ng malakas na boses. Kasi kung mahina yung boses mo sa pagtatalumpati, paano maririnig ng yung mga tagapakinig ang mensahe na nais mong iparating sa kanila? Diba? Pangatlo, hooray! Hooray! Maaari mo bang basahin Binibining Suwas? Kailangan magkaroon ng kasanayan sa paggamit ng boses at kaustuhan ng class. So, bakit sa iyong binasa? Ano ang ipinagay? So para po sa akin, so sa pagtatalumpati, hindi lamang ikaw ay nagbibigay ng iyong mga kaalaman patungkol sa isang paksa na ibigay sa iyo ng mga jurado. Ngunit, kinakailangan na kapag ikaw ay naging nakapwesto sa gitna ng tablado, kinakailangan mo na sanayin ang paggamit ng malakas na boses upang hindi lamang ang mga jurado ang magkakarinig nito, kundi ang mga ibang mga tagapakinig sa Mahusay, bigyan natin ang ikot clap sa Binibining Suwaso. Yes, Ginoong Maranan.
nakaayon din ang paglakas ng boses sa kung ano yung nakabase sa salita. Okay, kung mahinahon yung salita, halimbawa, yung tema ng salita ay mahinahon, so hindi dapat siya pasigaw. Nakaayon siya doon sa paggamit ng kawastuhan ng mahinahon na boses, kung ito ay pasigaw, kung ito ay manumanay, yun yung kawastuhan ng paggamit ng paggamit. Mahusay, bigyan natin ng fireworks, clap, sing, Ginoong Maranan. So dapat talaga, bilang isang mananalumpati, dapat taglalin niya ang katangian na ito. Ang paggamit ng malakas na boses at kawasuhan ng pagbigkas. Yung parang hindi ka nabubulol, hindi ka kinakabahan, mayroon kang confident o lakas ng loob. Sa pamamagitan na ito, maipapakita ng isang mananalumpati ang kanyang lakas ng loob at matibay na tiwala sa sarili upang maging epektibo ang kanyang paglalahad ng mga mensahe at impormasyon sa harap ng maraming tao. Pang-apat, maaari mo bang basahin Binibini Uragay? Dapat may koneksyon sa mga tagapakinig at pagpapahalaga sa kanilang mga reaksyon. So dapat ng talaga bilang isang mananalumpati ay pahalagahan ang mga tagapakinig. Ang pagpapahalaga sa mga tagapakinig at pagbibigay daan sa kanilang mga tanong o reaksyon ay nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa kanilang partisipasyon sa talakayan. Kasi napakahalaga ng mga tagapakinig sa pagtatalumpati. Kung wala yung mga tagapakinig, di ba, walang kabuluhan ang iyong pagtatalumpati. Meron ba kayong mga katanungan na dagdagan? Kung wala, ako ang magtatanong. Para sa inyo, bakit kailangan sundin ng isang mananalumpati ang lahat ng mga sangkap na ating nabanggit? Bibigyan ko ng yes, Binibini. So, napakahalaga talaga sundin ang mga sangkap ng pananalumpati upang masagan meron kang direksyon upang matamo ang maayos na paglalahad ng pananalumpati. Sapagkat ang mga sangkap na ito, sila yung mga tumutulong o nagiging gulay upang bigyan ka ng kaalaman kung paano mo nilalahad, kung paano mo gagawin ang iyong pagtatalumpati. Mahusay, bigyan natin ng limang bagsak si Binibini Cabrera. Meron pa ba? Yes, it's Para sa akin, kung bakit mahalaga ang sundin ang mga sangkap ng isang mananalumpati, una, para magkaroon ng katuturan ng iyong talumpati at nang mapabatid mo sa mga audience o mga madla ang iyong naisabihin, at pangalawa, upang magkaroon ng kaayusan o kalinawan sa mga salita na iyong masabihin sa harap ng audience na may kakibat na mga kaalaman o mga leksyon na tungkol sa iyong talumpati. At pangatlo, upang maging matagumpay ang iyong talumpati na may mahusay, bigyan natin ng limang bagsak si Ginoong